Ito na naman ang isang panibagong mic drop pan sa araw na ito. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, huwag kalilimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. Simulan na natin, let's go! Silipin muna natin ang peak and current views ng mga noontime shows kung saan, achieve ng Itbulaga ang pinakamataas na online viewership nung araw na yon, nang manguna ito laban sa katapat nitong It's Showtime noong December 20, 2024. Base sa datos na naitala bandang 1:56 PM, pumalo ang kabuoang online views ng Itbulaga. Sa 122,444 views, mas mataas kumpara sa 117,071 views ng It's Showtime. Ang malakas na performance ng Itbulaga ay resulta ng tuloy-tuloy na suporta mula sa kanilang mga loyal na manunood, kasama ang mas pinabonggang segments ng programa sa ilalim ng pamumuno ng TVJ sa TV5. Sa parehong araw, ang kanilang livestream ay may 95,176 viewers, mas mataas ng malaki sa ibang online platforms. Habang sa TV5 livestream naman ay merong 27,268 views. Dagdag pa rito ang overflowing support ng kanilang sponsors noong araw na yon. Hindi na bumababa sa 15 ang kanilang mga sponsors lalo na ngayong Christmas season kung saan todo bigay ang mga bilyonaryong kumpanyang mamigay ng pamasko sa ating mga dabarkads. Samantala, hindi rin nagpapahuli ang It's Showtime na umani ng 42,708 views sa Kapamilya Online Live, 57,136 sa Showtime Online U at 17,227 lang sa GMA Network. Gayunpaman, sa kabuuan, nanatiling mas mataas ang engagement ng Itbulaga sa digital platforms. Samantala, halos tapos na nating makita ang lahat ng performances ng mga ninong at ninang nating dabarkad sa Itbulaga at ang pinakahuli nga ay si Paolo Ballesteros na matindi ang pasabog na number kahapon featuring our cultural dance na hinaluan ng buwis buhay na performance. Di ko rin makakalimutan ang performance ni Singing Queen Sam na nagdoble kara bilang Samantha at Samuel pati na rin ang daring umanong performance ni Maine Mendoza. Akala ko talaga daring ang performance niya pero wholesome naman pala at nakita niyong sumayaw sa background at si Singing Queen Anne pala. So ang hinihintay na lang natin sa ngayon ay ang performance ng mga ating mga pinagpilitagang mga legendary ninong na sina Tito Soto at Bossing Vic Soto. Sa tingin ko sa Bossing Vic Soto ang magiging kahuli-huli ang ninong na nagpe-perform sa Pasko at siguradong matindi ang ibibigay na aginaldo ni Bossing dahil baka mamigay din siya ng ticket o pampanood sa The Kingdom na mag-showing na sa Pasko. Samantala, kapansin-pansing naka-display na sa labas ng APT Studio sa Cainta Rizal ang promo banner ng MMFF movie na The Kingdom. Marami tuloy sa ating mga netizens ang nagkaroon ng mixed reactions nung nakita nila ito. May mga nagsabi na dapat bumalik na ang Itbulaga sa dati nitong tahanan sa APT dahil di hamak namang mas malaki ito at mas marami silang magagawa sa isang mas malaking studio. Gayunpaman, masaya kami na at least, pinapakita pa rin kung gaano ka-strong ang relationship ng TVJ at ng mga Tuviera lalo na't APT Entertainment din ang co-producer ng pelikula ni Bossing. Sa mga nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng APT, yan po ay walang iba kundi si Mr. Antonio P. Tuviera na naging producer ng Itbulaga sa loob ng mahabang panahon at tinuring ng parang kapatid ng TVJ sa hirap at ginhawa. Samantala, star-studded ang naging red carpet premiere ng ilan sa mga pelikulang kalahok sa 50th Metro Manila Film Festival ngayong gabi. Ilan sa mga pelikulang nagdaos ng red carpet premiere ay ang Kingdom, The Breadwinner Is, Me Future You, Hold Me Close, Strange Frequencies, Taiwan Killer Hospital, at Isang Himala. Ito ay ginanap sa iba't ibang sinehan sa mga sikat na malls tulad ng Gateway Cineplex, SM Mega Mall, at SM North EDSA, kung saan nagtipon-tipon ang pinakamalalaking pangalan sa industriya ng pelikula, kasama ang mga direktor, producer, mga bituin na nagbigay ningning sa gabi pati na rin mga Pinoy moviegoers at mga fans. Naging highlight ng kaganapan ang pagparada ng mga artista sa red carpet na binida ang kanilang eleganteng outfits. Mula sa klasikong estilo hanggang sa makabagong design, bawat hitsura ay nagsilbing simbolo ng pagiging maalab at makulay ng kulturang Pilipino. Pinagkaguluhan din sila ng mga fans na naghintay upang makita ang kanilang mga iniidolo. Pinaka-anabangan ko syempre ang The Kingdom kung saan kumpleto ang cast, sina Bossing Vic Soto at Papa P. Piolo Pascual at mga dabarkads at sa kauna-unahang pagkakaton ay manunood sa premiere night si TV5 Chairman Mr. Manny V. Pangilinan ng isang ibosing, film at damang-dama ko ang 110% na suporta niya sa Kingdom. Kagaya ng inaasahan, dinagsa ang pila ng The Kingdom at sa unang araw ng ticket pre-sales ay tumabo na agad sa almost 1 million pesos ang nabentang ticket para sa pelikula,
kasunod ng lead breadwinner is, na tumabo naman ngayon ng mahigit 2.4 million pesos. Ito ay ayon sa data na inilabas ng Lionheart TV. Maaari pa itong magbago habang nalalapit na ang showing day ng bawat pelikula sa araw ng Kapaskuhan, December 25, 2024. Narito ang ilan sa mga kaganapan sa premiere night na nakalib din sa Frontline Pilipinas kung saan si MJ Marfori ang nag-interview sa cast at si Miss Sam Coloso naman ang tumayong MC sa premiere night. Mga kapatid, eto na nga, 5 araw na lang at mapapanood na sa mga sinehan ang MMFF entry na The Kingdom. At ngayon pong gabi ay naimbitahan ng News 5 sa red carpet premiere ni na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. At live, mula po sa Araneta, nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. MJ, kamusta na dyan? ABS na tayo nandito. Oh, eto na, Jervy. Guess what? Nandito na nga tayo, no? Talagang sa red carpet premiere ang pinakinaabangan na pelikula ngayong Metro Manila Film Festival, ang The Kingdom. And with me, na-ambush natin si Boss, our CEO and President and Chairman, of course, Manny V. Pangilinan. Balita ko po, meron kayong cameo. I was asked to, right? Oh, diba? So maybe for 2 seconds. Oh my gosh, I love it. But of course, we're so excited for The Kingdom because bukod po sa storya ng Reimagine Philippines, it's part of nation building na isa po sa mga goals nyo rin as a company. What do you want to say about that? I think I'm very curious as to what the movie will be about. Yeah, how we describe the Philippines without colonization. Yeah. Pero balita ko rin MVP, no? Umpisa pa lang ito sa mga malalaking proyekto ng MQuest Ventures at syempre ng MVP Group sa paggawa ng mga pelikulang Pilipino because we're going to global next year, tama ba? Hollywood. That's the plan, and it's progressing quite well. Yes, yes. Thank you so much, MVP. You heard it first. At abangan nyo kung sino yung bida tungkol doon. Pero kanina nga naganap nga yung red carpet. Nakita na nga natin bukod kay Bossing MVP. Yung ilang mga stars dumating na rin dito. Gaya na Marco Gumabaw, yung mga leading man sa totoong buhay ng mga bida na sina Christine Reyes at ni Sue Ramirez. Nandito si Dominic Roque. Mamaya bibigyan ko pa kayo ng karagdagan detalye tungkol dyan. Pero syempre ang The Kingdom po showing na sa December 25. Float number 1 yan bukas sa Parade of Stars. Dito po sa na magaganap sa Maynila bukas. Syempre abangan nyo 2 PM nandoon po sila. Pero mamaya-maya abangan na rin natin yung pagpasok ni Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. Dahil dyan, hahatakin ko si Sue. Sue, live lang tayo sa TV5. Oh, nandito na ang tunay na nagwawagi ng taon, si Sue Ramirez. Yes, hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Sorry naman, talagang hinatak na kita from the red carpet, pero excited. Sobrang excited na kami lahat mapanood ng The Kingdom. Sana po ay mapanood nyo rin po. Sana supportahan nyo po ito. More than yung Reimagine Philippines, yung family drama rin Yes, opo, hindi lang po ito tungkol sa, actually hindi talaga namin tinatry na gawing political yung movie na to. It's more of a story of a family. Nakakaiba lang talaga yung kwento. Pero eto na, Sue, tapatin na kita, nandito si Dominic. Siya! Correct! Gano'n ka-hire mo ngayon? Sobrang happy ko na pumunta siya tonight. Andiyan na si Papa P. But I'm so grateful. Thank you, Dom, for coming. Oh my gosh, pinasalamatan mo pa, But Merry Christmas sa'yo. At after nito, syempre, Merry Christmas. magpapapapi rin tayo. Thank you so much, Sue. Oh, di ba live na? Papa P, nakikita live. Oh, live tayo ngayon. Oh my God, Papa P. Ang bango niya, guys. Pero syempre, sobrang excited tayo para kay Sulo, ang ating tinatwa dito sa The Kingdom. At si Bossing Vic Soto. Thank you so much for gracing us. Bossing, gano'n kayo ka-excited na makita nila ang kaharian ng kalayaan? Ano yun? Ang dami kasing tao, but everyone is just so excited and pumped. Wow, Gen Z, so pumped na makita nga ang storya na bukod sa syempre Reimagine Philippines, yung family drama na matutunghayan natin. Gano'n kayo ka nakaka-relate dito bilang ama? Bilang ama, sobrang relate kami ni Piolo. Dahil kanya-kanyang problema ng mga anak. Tapos how to handle kung ano man yung problemang yun. Paano aayusin yung pamilya. So, parang ganun din sa tunay na buhay. I'm sure maraming parte de pamilya makaka-relate. Papa P, ito na nga po, no? Syempre, ano yung mensahe sa pelikula that really got you, that you want to throw into the audience when they see this sa 25th? This is the kind of government that we would have had if we were not colonized. So, ito yung what if ng buhay natin. So, kailangan mapanood ng bawat Pilipino ang pelikulang ito. Napapanahon. We can't wait to see it, and it's like a family affair ngayong gabi na ito. Parang reunion, nandito si Indigo, nandito si Napoleng, nandito ang buong Soto clan, si Kyle, of course, our kapamilyas are also here. Please invite everyone. Napapil din nila to. Hello everyone. Hi everyone. We'd like to invite everyone. Ito po ang pamaskong handog namin ni Piolo at the rest of the cast from the Kingdom. Yes. Let's have a happy Christmas, a meaningful Christmas. Yes. God bless you all. Enjoy the film. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you po. Thanks, Bossing. Ayan. At
eto na, sorry, yan muna yung latest mula rito, no, sa ating live red carpet ng The Kingdom dito sa Quezon City. Back to you guys sa studio. MJ, napakaswerte mo naman at na-interview mo si Papa P at Bossing Vic Soto. Excited na kaming mapanood ang The Kingdom. Samantala, nagsalita na si Batang Quiapo star at director Coco Martin tungkol sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga main characters sa teleserye. Aniya, yun daw talaga ang flow ng kwento. Kumbaga, hinog na siya. Gusto niya daw kahit December o kahit ano yung okasyon, gusto niya diretso at buo ang kwento dahil ang daming interesting characters na dapat bigyan ng kwento. Ang FPJ's letter Batang Quiapo ang kasalukuyang may pinakamataas na TV rating sa lahat ng mga programa sa TV5 na hindi bumababa ng 10% at mukhang tuloy-tuloy ang kwento nito hanggang sa susunod na taon. Nakatakda naman ipantapat ulit ng GMA ang Lolong Season 2 ni Ruro Madrid kung saan ito rin ang huling programang nakatapat ng FPJ's letter. Ang probinsyano na si Coco Martin din ang naging bida. I would like to inform the public that I'm no longer an admin through EBTBJ Defender. Andoy Chat. This decision made after several considerations. Both parties seek to pursue independent directions that align with their respective objectives. I extend our deepest appreciation to Itong True EBTBJ Defender for their unwavering support to Itbulaga and dedication to promoting the show's endeavors. Their hard work and passion have played an integral role in helping the show's engagement. As we move forward, LMTV Entertainment and LMTV Digital remains committed to delivering innovative and entertaining content for our viewers and subscribers as well. So I will continue doing content for Itbulaga, TV5, and other related topics independently, as this is my passion and declaration of support for them. I wish them continued Andoy Chacha continued success in his future endeavors, and I would like to thank our subscribers and supporters and our own followers for their understanding and trust as we navigate this new pace. Let us go to continue to grow, inspire, and uplift one another in our shared journey. Nais ko na din sagutin ang mga katanungan ng marami kung bakit ako umalis bilang admin ng Eto ang True at bakit kami naghiwalay ng co-creator ko sa page na hindi ko napapangalanan. Ito ay dahil sa hindi namin pagkakaunawaan sa samot-saring mga bagay, lalo na't naging admin siya ng isang group chat ng isa sa ating mga dabarkads na hindi ko na rin papangalanan. Wala naman masama kung maging fan ka, pero wag naman masyadong KJ at mayabang. Masaya sana naging usapan kung hindi siya parang sirang plaka na sumisingit ang nagpost sa GC tungkol sa rules nang hindi muna binabasa ng mabuti ang sinasabi ko sa GC. Paano pa maging masaya ang usapan kung may nag-uumpisa lagi ng tensyon? Kaya nagdesisyon na lang akong umalis sa GC na yun dahil nararamdaman kong nagiging toxic na ang mga tao sa loob ng GC na yun. At dahil din na nga sa nangyari, nagdesisyon na rin akong umalis bilang admin ng Eto ang True at iwanan ang kanyang page at tapusin ang aming pagkakaibigan. Nakakapanghinayang pero ganun talaga siguro, walang permanenteng kaibigan. Tinanggal ko po lahat ng art ko po doon. Yung logo po ay binago ko, tinanggal ko po yung pangalan ko doon, at ako na po mismo ang umalis doon sa page na yun. Magkaila. So sino ngayon nagbe-break sa atin ng rules? Ikaw lang makakasagot niyan. Para sa may init na balitang Dabarkads, para sa Dabarkads, mag-subscribe lang at like at i-share ang video na ito. Maraming salamat, hanggang sa susunod na video.